is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na trahedyang bumising sa isang residential area sa Pasig na tinupok ng apoy kagabi. 5 ang nasawi kabilang ang isang sanggol at kanyang ina. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kalakas ang sunog na sumiklab sa 5 istruktura sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig bago mag-alas 11 kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog, hudyat para rumesponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Agad na kontrol ang sunog at tuluyan na apula bago maghating gabi. Pero trahedya ang bumungad ng pasukin ng mga bumbero ang pinangyarihan ng sunog. 5 ang nasawi, isang ina na 43 years old at ang anak niyang babae na 11 years old, pati sanggol na 1 taong gulang. Pati ang kapitbahay nilang mag-ama na isang 45-year-old na government employee at ang bunso niya lalaki na 15 years old. Sinasabing yung mag-inang mga yon na nakatira po sa 3rd floor but na-locate sila sa 2nd floor na and ground floor. So talagang mayroon tayong matinding sunog na nangyari na gumuho yung bahay kaya sa lower floor sila natagpuan. Yung mag-ama naman natin, sir, is na-locate po sila sa 4th floor na kanilang tinitirhan. Nakita po sila na nagtatago sa CR po. Agad na pauwi mula sa trabaho ang misis ng nasabing padre de pamilya nang malaman ng balita. Tinawagan lang po ako ng anak ko na mama nasusunog po sa bahay. Tapos sabi ko pakihanap po si papa at saka yung kapatid mo. Tapos yun na. Sabi niya, mama hindi ko makita. Ang anak naman niyang si Danmark kakauwi lang nang makitang nasusunog ang bahay nila. Meron po narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yun, yung bike bumagsak po sa akin. Ano yung mga bumagsak? Yung mga kahoy po. Sa tala ng barangay, 11 pamilya ang naapektuhan ng sunog na ngayon nananatili sa evacuation center. May ilang pamilyang lumikas din nang mawalan ng kuryente dahil sa sunog. Sila sa evacuation center natin. Meron na silang shelter doon. Tsaka meron na silang binigyan na namin ng pagkain, pansamantala. Tsaka nagbigay na rin ng DRMO ng mga shelter nila. Patuloy naman ng investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pati sa halaga ng pinsala. Sad to say, yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan, nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. Basically, hindi siya bago, but still, sana maging lesson to sa lahat. Walang mga obstruction, lalo na sa mga makikitid na daan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Nasa unang 5 buwan pa lang ng 2025 pero lumobo na sa mahigit 100,000 ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa. Pinangangabahan pa yang tumaas, lalo't pumasok na tayo sa tag-ulan. At nakatutok si Darlene Kai. Natakot po na baka yun na po yung yung huling may daw po na hindi na makasurvive kasi ganun. Halos 5 buwan ang nakarecover si Rosemary mula sa dengue, pero hindi niya raw makakalimutan ang hirap na pinagdaanan niya. Isinugod siya sa ospital matapos lagnatin ng 3 araw. At nang makumpirmang may dengue, doon nalaman na bumagsak sa critical level ang kanyang platelet count. Masakit po yung ulo, tapos na hindi po makakain, nasusuka po ganun. 5 araw siyang na-ospital bago gumaling, pero ang alaga niyang 10 taong gulang na dengue rin at 1 linggo namang na-ospital. Marami kasing pwedeng pamugaran ng lamok dito sa labas ng bahay nila Rosemary, tulad na lang ng kanal na halos hindi raw nawawalan ng tubig. Ganyan din ang hindi nawawalang problema ng Barangay Ross District sa Quezon City, kaya dumarami ang dengue cases. At bilang paghahanda sa tag-ulan, sinimulan ng linisin ang mga estero. We have continuously following the city's protocol, yung special cleanup drive from the city, both land and river. So that is weekly. Yon. And then we also have our health education regarding dengue. And tuloy-tuloy din yung anti-larvae spraying natin. Sa pinakauling datos ng DOH mula January hanggang May 17 ngayong taon, nakapagtala ang Metro Manila ng mahigit 19,000 dengue cases. 224% ang increase niyan mula sa parehong panahon noong 2024. Sa buong bansa naman, mahigit 110,000 ang dengue cases hanggang nitong May 10.
437 ang namatay. Karamihan sa mga tinatamaan ng dengue ay mga batang edad 5 hanggang 9. Mas mababa po ang immunity ng mga bata compared po sa adult. Kaya po mas tinatamaan po sila ng dengue. Kaya kanina, dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, inulunsad ng DOH ang Dengue Awareness Month. Pinangunahan ng mga opisyal ng DOH, WHO, DepEd, DOLE, Quezon City LGU kasama ang mga magulang, volunteers at mga kawani ang paglilinis sa bawat sulok ng paaralan. Tinaob at tinuyo ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok gaya ng mga gulong na ito. Nag-misting din sa mga classroom at naglagay ng anti-mosquito screens. Awareness naman kami din sa school sa kalinisan, lahat kami nagpapaging, kompleto kami doon. Siyempre nagkakataon lang talaga yun. Pinaigting din ng DOH ang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito, kung saan hinihikayat ng lahat, lalo ang mga paaralan, na magtaob, taktak, tuyo at takip ng mga gamit na posibleng maipunan ng tubig at kalaunay pamugaran ng mga lamok. Paalala ng DOH, agad kumonsulta oras sa makaramdam ng mga sumusunod na sintomas, lalo na kung tumagal na ng isang araw. Pwede po itong mauwi sa kamatayan if hindi po natin maaagapan. Kaya po pinupush po namin na may prevention is better than cure. Covered naman daw ng PhilHealth ang dengue cases mula 19,500 pesos hanggang 47,500 pesos depende sa severity o lala ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Doble ingat sa mga pinupuntahang dentista na nakikita online. Baka kagaya yan ng inarestong mag-asawa sa Kidapawan na nag-aalok ng murang home dental service gaya ng linis o braces kahit wala naman silang background sa pagdadentista. Nakatutok si June Veneracion. Chill na nakahiga sa bangko ang lalaking ito habang inihahanda ng babaeng nasa video ang mga kailangan para sa gagawing dental procedure. Nang sisimula ng paglilinis ng ngipin at pagkakabit ng braces, pumasok na ang mga pulis. Ay, ma. Hindi na mo magpalak ka. Ay, sa PNP, may. Ang nagkunwaring pasyente ay pulis din pala. For the meantime, isis na mo ang imuhang mga gamit, no? To include ang imuhang cellphones. Entrapment operation ito ng ACG o Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Kidapawan City, Cotabato laban sa mag-asawang sangkot daw sa illegal dental practice. Palikod ka lang para hindi makita yun. Parang nagiging partners in crime ang dalawa. Ang babaeng suspect po ang nagsasagawa ng mga dental services katulad ng teeth cleaning, whitening at ng pagkabit ng braces. At yung asawang lalaki naman po ang nagsisilbing kanyang assistant. Pero wala raw talagang background sa pagdidentista ang mag-asawa. Ang babae ay housewife. Tricycle driver naman ang lalaki. Pero nag-aalok sila ng home service sa social media sa halagang 3,500 pesos. All-in na ang linis, pagpapaputi ng ngipin at pagkabit ng braces. Ayon sa investigasyon, madami na rin ang kanilang mga nabiktima or naging kliyente since more than a year na po silang nag-o-offer online ng mga illegal dental services. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mag-asawa. Ngayong taon, 28 peking dentista na ang naaaresto ng ACG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hindi lang teritoryo, kundi maging ang likas na yaman binabantayan ng mga sundalong nakadestino sa Kalayaan Islands na binisita ng AFP sa nagpapatuloy nitong Maritime Patrol Mission. Ang sitwasyon ng mga sundalong nakadestino roon, tinutukan live ni Chino Victor. Chino. Vicky, sa pangalawang araw ng pag-iikot ng BRP Andres Bonifacio sa mga islang okupado ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group, wala tayong namamatang lumalapit o bumubuntot man lang ng mga Chinese vessels. Bagamat may 2 Chinese militia vessels umano na na-detect malapit sa Likas Island, kung saan tayo bumaba kanina para makausap ang ilang mga sundalong nakadestino dito.
Hindi naging hadlang ang masungit na panahon na sumalubong sa Embedded Maritime Patrol Mission sa Kalayaan Islands ng AFP kasama ang mga miyembro ng media. Sa pangatlong araw ng misyon, narating namin ang Likas Island, isa sa pinakamalayong isla na okupado ng Pilipinas. Agaw pansin sa gitna ng puting buhangin ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Para dagdagan ang makakain ng mga nakadestino dito, nagpapalaki sila rito ng mga kambing, mga manok at may sariling vegetable garden. Ang tubig inumin, bagamat nagmumula sa mga resupply mission, nakukuha din sa balon na ito at isinasala sa desalination machine. May generator naman at solar facility para may kuryente ang isla. Dahil buwan ang binibilang sa rotation sa isla, isa raw ito sa pinakamahirap na duty na naranasan ni Technical Sergeant Nino Calbog. Mabuti na lang daw at may wifi para makontak ang mga pamilya. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila itong tinatrabaho ko bilang sundalo, mapalayo sa pamilya. Bukod sa regular na pagsusupply ng tubig at pagkain, prioridad din ng AFP na pagandahin ang mga pasilidad sa 9 na islang okupado ng Pilipinas. Kung malayo ka sa family mo, kumbaga a simple wifi signal or a simple entertainment is malaking bagay na po sa amin. From time to time, we are improving our facilities dito po and how to improve the way of life ng ating mga sundalo. Pero hindi lang occupation ng isla ang pakay ng mga sundalo rito. May mga paghahanda din sakaling lusubin ng isla. Bagay natanggap na raw ng mga sundalong nagbabantay. Karangalan din namin na at least itong station namin, mabantayan din po na simple trabaho namin yung pangalagaan dito para sa atin, sa isang bayanan. Angkop sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Likas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ang ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong Likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. Kahapon narating din namin ang Parola Island na katabi lang ang Pugad Island na okupado naman ng Vietnam. Pero dahil sa masamang panahon, hindi na kami nakababa ng isla. Kitang-kita ang pagkakaiba sa pasilidad ng dalawang isla. Kung halos di makita ang naval station sa Parola, tanaw na tanaw naman ang mga radar dome at iba pang malalaking gusali sa isla ng mga Vietnamese. Vicky, ayon sa AFP, magiging priority din ang pagpapaganda ng mga pasilidad ng mga isla gaya ng nabisita natin kanina sa Likas at hindi lamang magko-concentrate sa Pag-asa Island kung saan kumpleto na nga ang runway, dinadagdagan pa at halos tapos na rin ang ginagawang watchtower at ang pagpapalawak ng sinasabing o tinatawag na boat shelter na magagamit ng civilian at military ships. At live mula rito sa Kalayaan Island Group, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mismong ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang nagsabi, labag sa saligang batas ang pagkilos sa Senado para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. Tingin ni Senator Amy Marcos, hindi lang ang Duterte bloc sa Senado ang gustong hindi matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Kaya kakampi man daw ng mga Duterte o ng administrasyon, duda ni Senator Amy, naghahanap ngayon ng solusyon. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, solusyon para hindi, para walang mapapahiya
Ewan ko yun lang ang pakiramdam ko. Kahapon, inamin ni Senator Bato de la Rosa na isinusulong niya ang isang Senate resolution para ibasura ang impeachment case at huwag nang litisin. Ilang bersyon na raw nito ang nakita ni Senator Amy. Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. 2 pa yata. Pero ayon kay Christian Munsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, paglabag daw sa saligang batas ang pagbasura ng isang impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That's because under the Constitution, it's the duty of the Senate to hear the case. So that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. Ito rin ang pananaw ni Senate Deputy Majority Floor Leader J.V. Ejercito. Giit niya, walang mga hakbang para pigilan ang impeachment trial. We are duty bound, as I mentioned, to go through it. No? So matutuloy yan. Hindi naman, I don't think there's an attempt to derail or to stop. Dumagdag naman ang UP College of Law sa mga kumakalampag sa Senado na simulan na forthwith o sa lalong madaling panahon ang impeachment trial. Hindi ron ito ibig sabihin na gusto nilang makonvict si VP Sara, pero gusto nilang marinig ang mga ebidensya laban sa bise at ang kanyang depensa para makapagdesisyon ng sarili kung siya ay nananatiling fit for public service. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Bumagal muli ang inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.4% noong Abril, naitala sa 1.3% ang headline inflation sa buong bansa nitong Mayo. Mas mababa rin noong Mayo ang inflation rate sa National Capital Region na naitala sa 1.7%. Nanatili sa 1.2% ang inflation sa mga lugar sa labas ng NCR. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng pagbagal ng kabuang inflation sa bansa, ang mas mabagal na pagtaas sa singil sa pabahay, tubig at kuryente, pati presyo ng krudo. Bumilis naman ang inflation sa mga alak at tobacco. Dagsaman ang mga nagpapabakuna kontra rabies, tiniyak ng lokal ng pamahalaan ng Maynila na sapat ang supply nila ng bakuna. Kaya ang paalala, kumpletuhin ang anti-rabies shot. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Animal Bite Treatment Center sa Manila City Hall, halos walang patid ang dating ng pasyente ngayong umaga. Kabilang ang mga menor de edad tulad ng 6 na taong gulang na batang ito. Pinabakunahan siya ng kanyang ina matapos makagat ng pusa sa paa. Kumakain kami tapos lumabas siya kasi kasama niya yung pinsan niya. Yung pusa po kasi natutulog lang dun sa may labas ng pintuan. Nagulat na lang kami, bigla na lang sumigaw yung pusa, pati siya sumigaw. Tapos po sabi niya, pumasok siya sa akin, umiiyak na siya, tapos pinakita niya yung paa niya, nagdudugo na po. Matyagaring naghintay ng kanyang anti-rabies shot ang lolang 66 years old matapos namang makalmot ng pusa. Ako mismo, nakita ko doon sa kapitbahay din namin. Ganyan pala mangyayari pag pinabayaan mo. Kaya yung anak ko, pinipilit ko siya kahit magpila kami. Nasa hanggang 150 raw ang pasyente rito araw-araw. Sa Animal Bite Center sa Tondo, pinabakunahan ng ginang na ito ang mga anak na nakagat ng aso. Naka-second dose na ang 7 taong gulang at pinabooster shot ang 10 taong gulang na kapwa nakagat ng aso. Sana kapag nalaman kagad nila na nakagat sila or nakalmot, magpabakuna po kagad kasi sa panahon ngayon, di po natin pwede pagsawalang bahala yung kalusugan ng mga anak natin. Pinaalalahanan ng center ang mga pasyente na kailangan nilang bumalik para kompletuhin ang kanilang anti-rabies shots. Kung positibo sa rabies ang pasyente, kailangan buong pamilya ang magpabakuna. Nag-positive po yung isang kamiyembro ng pamilya, like for example, namatay po siya sa rabies, yung mga immediate family kailangan po magpa-prophylaxis na po sila for protection po nila. Sapat naman daw ang supply ng vaccine ng Manila LGU dahil inasahan na nila ang pagdami ng pasyente noong tag-init. Idagdag pa raw na may mga kababayan tayong namulat ang mata sa panganib na dulot ng rabies dahil sa ilang trending video na naglabasan. Dapat po pumunta para sila, lalong-lalo na po kung yung biting animal ay hindi na nila nakikita or suddenly namatay po. Para mag-consult sila para mabigyan po sila ng proper medication. Kahit matagal na panahon na rin po.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Patunay sa kasabihang when one door closes, another one opens, sina Vince Maristela at Zyril Manabat. Kahit na-evict kasi sa bahay ni Kuya, magkakasunod naman ang projects nila sa outside world. At si Zyril, mapapanood pa for the first time sa isang show sa GMA. Makichika kay Lars Santiago. Tanggap na ng latest evictees sa bahay ni Kuya na sina Zyril Manabat at Vince Maristela na tapos na ang kanilang PBB journey. Sa halip na malungkot sa pagtatapos ng kanilang journey sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, mas nag-focus na lang sila sa mga positive na bagay. Yung pamilya ko, nakita ko na, yung mga kaibigan ko, nakakain na ako, nakapag-workout na ako. Technically, kung ano po yung gusto kong gawin talaga, gagawin ko na po talaga. Parang ganung level po. Same with Vince. Free na to do anything. Wala nang buzz. Pwede na kaming kumain ng kahit ano. Wala nang budget na kailangan paghati-hatian. And at the same time, nakakalungkot kasi parang ang lakas maka-FOMO. Parang ang dami pa nilang pagsasamahan and ang dami pa nilang pagdadaanan na hindi na kami magiging parte nun. Naaalala pa nga raw ng dalawa ang lungkot ng mga kapwa housemates nang i-announce ang kanilang eviction. River, Will, and Bianca. Kasi parang sila yung nakita ko talagang devastated paglabas namin. Talagang nakita namin yung iyak nila sa confession room. And at the same time, kahit bago kami lumabas, ramdam namin yung bigat nung nag-hug kami. Si Shuvi, Dustin, pati si Brent. Naalala ko talaga yung moment na yun. Tumayo kagad si Dustin nun eh. Tapos nakita ko kagad yung mata niya, pulang-pula na agad. Mula nang lumabas sina Zyril at Vince sa bahay ni Kuya, sobra silang naging busy. Si Zyril, nag-taping kahapon para sa Wish Ko Lang at isa raw itong memorable experience para sa kanya. Sobra po siyang surreal. Kasi hindi naman po naming mga kapamilya artist i-expect ever na pwede kami mag-crossover sa Wish Ko Lang, and hindi po biro ang Wish Ko Lang sa GMA sa larangan po ng industriya. Si Vince naman, nagte-taping din para sa TikTok Clock, kasabay ng pagpo-promote niya ng Encantadia Chronicles Sangre. Excited na po talaga ako sa Encantadia Chronicles Sangre. Nagpe-prepare din po talaga ako for the MediaCon. At syempre, kailangan ko lang din po talaga mag-catch up sa nangyari sa taping dahil ang dami ko din po talagang na-miss nung nandun po ako sa loob ng bahay ni Kuya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.